you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitfi. Today's best music. Hot FM, hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitfi. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa ating pong pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. Ngunit bago po dyan, ang atin pong Islamikong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan lamang sa panulukan ng Ruales at Sinsuat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging sa araw po ng Sabado, alauna hanggang alas 5 po ng hapon, ay bukas din ang ating tanggapan. Meron pong isinasagawang pag-aaral, Islamikong pag-aaral sa ating tanggapan. Kaya po aking iniimbitahan yung ating mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating Islamikong tanggapan at saliksikin ang Islam. At maging sa ating mga kapatid na mga Muslim, no po, dapat po ay isa rin po tayo sa mga pupunta po, no, dadalaw sa ating tanggapan upang higit nating maunawaan kung ano po ang relihiyong Islam. At sa mga kababayan naman natin na kung saan ay patuloy po sa kanilang pagsubaybay sa ating palatuntunan, ito pong talakayin ang katotohanan, na kung saan ito ay mapapakinggan alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon tuwing araw ng Sabado dito po sa 95.9 Hot FM ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gawin lamang ng ating taga-subaybay ay i-type or i-search po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po inyong makita yung iba't ibang episode ng ating palatuntunang pangradyo na maaari na rin pong makita sa youtube.com. At sa mga kababayan naman natin, sa mga kapatid natin na nais pong magtanong, ang atin pong hotline number 0915-50-63652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Isa pong text mula kay texter 1114. Salam bro, walaikum salam. Ako po si Montasir Zailon ng Riyadh. Ako ay nagpapasalamat sa ating Radio Da'wa sapagkat para na rin akong nag-aaral sa comparative da'wa sa YouTube. Lahat ng verse ay isinusulat ko. Isang magandang biyaya ito. Maraming salamat kapatid na Montasir Zailon ng Riyadh sa patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Nawa ay gabayan o pagpalain ka ng Allah at dagdagan yung ating kaalaman. So wala po siyang katanungan.
Mula naman po kay Texter 8451. Salam kapatid, wa alaikum salam. January 9, celebration na naman sa Manila ng Black Nazarene. Nasusulat ba yan sa Biblia? Tamang-tama po ang tanong na ipinadala po sa atin sapagkat ito po ay napapanahon. Ngunit bago ko po iyan sasagutin, ay nais ko po munang batiin yung isa sa mga kapatid po natin na taga-subaybay ng ating palatuntunan, si Brother Abdullah Gayak. Balita ko kapatid ay tayo ay nagkasakit. Nawa ay pagalingin ka ng Allah, at patuloy na biyayaan ng grasya na galing sa dakilang tagapaglikha. Magpagaling ka kapatid. Napapanahon ang tanong sapagkat katatapos lamang ng tinatawag nila na itong piyesta ng itim na Nazareno, Nazareno, dyan po sa Quiapo, sa Maynila. At isa yan sa actually naisip din natin, isa yan sa mga topic o paksa na nais kong bigyang pansin. At tamang-tama po sapagkat ito po ay naitanong sa atin. Ang kanyang katanungan ay, nasusulat ba iyan sa Biblia? Ang sagot ko ay opo. In fact, hindi lamang sa Biblia, kundi maging sa maluwalhating Quran ay nakasulat din po yan. Nakasulat po yan. Saan po natin mababasa? Bago po natin dadakuan yung Biblia, ay basahin po muna natin ang sinabi ng maluwalhating Quran tungkol sa bagay na iyan. Yan po ay mababasa natin sa chapter 7. Ang mga talata ay 197 hanggang 198. Ganito po ang kanyang pagkakasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Ang pinakamalapit niyang kahulugan, at yaong mga dinadalanginan ninyo na mga iba maliban pa sa Kanya, ang tinutukoy ay si Allah, ay hindi makakatulong sa inyo. Gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. 198. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. At kung sila ay inyong panikluhuran sa patnubay, sila ay hindi nakakarinig, at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa inyo, datapwat sila ay hindi nakakakita. Ito po ay eksaktong description ng isang rebolto na dinidiyos ng mga pagano. Dinidiyos ng mga taong sumasamba sa ibang Diyos maliban sa Allah. Ang sabi nga, ito raw po ay hindi makakatulong sa inyo. Yaon pong dinadasalan, yaon pong hinihingian ng tulong, dinadasalan po ng tao na maliban pa sa Allah, yan po ay hindi makakatulong sa inyo. At ang sabi pa ng Allah, hindi niya rin matutulungan ang kanyang sarili. Dagdag na sinabi niya, kung sila ay inyong panikluhuran o tawagin tungo sa patnubay, kapag kayo ay hihingi ng patnubay sa ribultong yaan, ang sabi ng Allah, sila ay hindi nakakarinig. O nga, may tainga pero hindi nakakarinig. At mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa iyo, datapwat sila ay hindi nakakakita. La yubasirun, sabi ng Allah.
may mata, ngunit hindi nakakakita. Parang ganito, kung saan ka uupo, tititigan mo yung mata ng ribolto. Kahit saan ka uupo, ay nakatingin din siya sa iyo. No, lilipat ka ng ibang upuan, nakatingin pa rin siya sa iyo. Ito po yung eksaktong description ng ribolto na sinasamba ng tao na sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran. Kaya po sa tanong ng ating texter, kung meron po bang binabanggit ang Biblia, ang sagot ko ay opo, meron. Maging sa Quran ay meron din. At yun nga ating binasa ito. Dadakuan po natin ang Biblia sapagkat yun po ang tanong ng ating texter, kung meron po bang binabanggit ang Biblia tungkol dito. At ang sabi nga po natin, meron. Masakit po ang sinasabi, masakit po ang binabanggit ng Biblia patungkol po sa bagay na ito. Ito pong ribolto. Ito pong mga taong sumasamba sa ribolto. Masakit po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito, sa ating palatuntunan, nais ko pong magbigay sa inyo ng paunang babala na ang babasahin ko ay galing po sa Biblia. Ito po ay hindi galing sa Quran. Kaya po, kung sakaling ito po ay masakit, ako po ay humihingi ng patawad in advance dahil ito po ay brutal, no? Galing po ito sa Biblia. At ang sinasabi ng Biblia tungkol po doon sa mga taong sumasamba sa ribolto. Ang sabi po ng Biblia, itong mga taong sumasamba sa ribolto, sila po ay baliw. Ulitin ko po, ang sabi ng Biblia sa mga taong sumasamba sa ribolto, sila po ay baliw. Ayon po sa Biblia. Saan po natin mababasa yan? Hawak ko po ang isa sa mga Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano. Ito po ay sa Hiligaynon version ng Biblia. Biblia sang katilingban sang mga Kristiyano. Ito po ay Ilonggo na version ng Biblia. At meron pa po itong imprimatur. Ibig sabihin po, ito ay otoridad. Ano po ang Biblia ito? May imprimatur ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ni Bishop Arturo Bastes, chairman ng Episcopal Commission for the Biblical Apostolate. Sabi niya, basahin ko po ang nakasaad sa Isayas 45, ang talata ay 20. 45 verse 20 ng Isayas, Ilonggo Bible. Ganito po ang pagkakasabi. Dali kamo, magtilingob kamo, magpalapit kamo, nga nakapalagyo sa mga pungsod. Buang-buang! Sabi niya po. Sino po ang buang-buang? Sabi niya.
Buang-buang ang mga nagapatindog sing mga istatwa o rebulto nga ginhimo sa kahoy. Ang mga nagapangamuyo sa isa ka Dios nga hindi makaluwas. Sabi po ng Biblia, buang-buang, sabi niya. Ang nagapatindog, ibig sabihin itong gumagawa, nagapatindog sing mga estatwa, gumagawa ng rebulto, nga gawa lamang sa kahoy, sabi niya. Ang mga nagapangamuyo, ibig sabihin yung sumasamba o dumadalangin, dumadasal dito sa Diyos o Diyos na ito, itong estatwang ito. Ang sabi ng Biblia, ito raw po ay, ang mga taong ito, sila raw po ay buang-buang. Yan po ay sa Biblia, sa Tagalog o sa Bisaya, o sa Ilonggo, na version ng Biblia. Baka po maiba, dakuan po natin ang Ilocano version din ng Biblia. Sa pareho pong talata, Isayas 45, ang talata ay 20 sa Ilocano version po ng Biblia. Ganito po ang pagkakasabi. Aguom mong kayo, da kayo at tattao, dagiti nasyon, da kayo amin, anaka lasat idi matnag ti pagarian, idatagyo dagiti, bagbagyo tapno mausig kayo. Nang, ito po, baliw po ang ibig sabihin nun. Nang, sabi niya, dagiti mangilibot, kadagiti imahin didiosindia kayo, kinagkararag kadagiti didiosen, asaan makaisalakan kadakwada, pulos nga awanti amo dagitoy tattao. Yan po ay sa Ilocano Tibaro naimbag adamag Biblia ng ating mga kababayang Kristiyano. Nang sa Ilonggo po, baliw, buang-buang, no? Tagalog pala yung baliw. Sabi po, buang-buang, sabi sa Ilonggo. Nang sabi sa Ilocano. Ano naman po ang sabi ng Bisaya? Tungkol po dito sa mga tao na sumasamba sa rebulto, sa itim na Nazareno. Ito po ang sabi naman sa Bisaya, para sa ating mga taga-subaybay na mga Bisaya po. Ito po, sa Isayas 45, ang talata ay 20. Parehong talata din po ito. Ganito naman po ang pagkakasabi sa Bisaya. Dali, pagtipon mog mga layas, gikan sa mga nasod, sa inyong pagkabuang, naghimo mog mga Diyos nga kahoy, og nangadji nila, nga dili makalihok. Ang liwanag po sa Biblia. Mga buang, sa inyong pagkabuang, sabi ng Biblia, sa inyong pagkabuang, naghimo mog mga Diyos nga kahoy, rebulto nga, og nangadji nila nga dili makalihok. Sabi po yan ng Biblia, hindi po yan galing sa akin. Sabi sa Bisaya, ito raw pong mga taong sumasamba sa rebulto, sa itim na Nazareno, yan po ay buang, kung sa Bisaya pa. Sa Ilonggo na Biblia, sabi niya, buang-buang. At sa Ilocano na Biblia, sabi niya, ning-ning. Ano naman po sa Tagalog? Ito po. Sa Tagalog po,
Ganito ang sinasabi sa pareho din pong talata, Isayas 45:20. Kayo'y magpipisan at magsiparito, magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa, sila'y mga walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuhan at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Yun daw pong Diyos na dinadalanginan ng mga taong walang alam, ito po ay hindi makapagliligtas sa kanila. Yun po ang sabi ng Biblia, ano po, tungkol po sa rebulto, itong itim na Nazareno. Idadagdag ko lang po, bawal po ba sa Biblia ang pagsamba, ang paggawa, pagyukod sa rebulto, sa mga larawang inanyuhan ng tao, ginawang Diyos-Diyosan? Bawal po ba yan sa Biblia? Ang sagot ko po ay oo. Yan po ay mabasa po natin sa Exodus 20. Ang talata po ay 3, ganito ang pagkakasabi. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang mga nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Kita niyo po, sa Biblia, gumawa ka pa lang ng rebulto, bawal na. Sa Biblia po, gagawa ka pa lang ng larawang inanyuhan, unang kawangis man ng anumang bagay, anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, nasa tubig, sa ilalim ng lupa, bawal na po yan sa Biblia. At ang sabi pa, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Bakit daw po? Bakit ipinagbabawal sa Biblia ang pagyukod, ang paglingkod, ang paggawa ng mga rebultong ito? Dahil ayon sa Biblia, ang Diyos daw po ay mapanibughuin, jealous God. At ang sabi niya, dahil sa gawaing iyan, paparusahan niya ang magulang, kabilang ang mga anak, hanggang sa 3 o 4 na saling lahi. Ganon po katindi ang galit ng Diyos sa Biblia sa mga taong yumuyukod, sumasamba, dumadalangin doon po sa rebulto, sa itim na Nazareno. Yan po ang sabi ng Biblia. Basahin po natin yan sa Ilonggo Bible. Exodus 20:3. Ganito po ang sabi. Dili ka magpanag-iya sing iban nga mga Diyos luwas sa akon. 4. Dili ka maghimo sang binasbas nga Diyos o kung larawan sang bisan ano nga yara sa langit o kung sa duta
ukon sa mga tubig nga yara sa idalom sang duta. 5. Dili ka magluhod ukon mag-alagad sa ila. Kay ako ang Dios nga imo Dios maimon. Kag ginasilutan ko ang mga anak tubtob sa ikatlo kag ikapat nga kaliwatan bangod sang mga sala sang ila mga ginikanan nga nagabato sa akon. Maliwanag po sa Ilonggo. Ganon din po ang pagkakasabi. Sa Bisaya po, basahin din natin para po sa ating mga tagapakinig ng mga Bisaya. Exodus 20. Magsimula po tayo sa 3. Ayaw pagbaton og laing mga Dios gawas nako. 4. Ayaw pagbuhat og kinulit nga Dios o larawan sa bisan unsa nga naa sa ibabaw sa kalangitan, sa yuta o sa tubig sa yuta. Ayaw sila gyuk bui ni alagari. Ako ang Dios, ang inyong Ginoong Dios nga abughuan. Silutan ko ang mga anak hangtod sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nasilag nako tungod sa kadautan sa ilang ginikanan. Bisaya po yan, Biblia. Puntahan po natin ang Ilocano version ng Biblia. Exodus 20, simula tayo sa 3. Di ka agday-dayaw iti sabali a Dios no di laing siak. 4. Di ka agaramid iti agpaay king ka akini tikitan aladawan winno ani aman kapadpada ti parsua iti langit winno ito daga winno iti danom nga dala nga ada iti unig ti daga. Di ka agrokab wino agdaydayaw iti oray ania kini tikitan aladawan agsipod ta siak ni Yahweh a Diyos mo kit managimunak do sa ek dagiti gumura kanyak agraman dagiti anakda aging ga iti maikatlo ken maikapat akapututan, sabi niya. Ganun din po ang pagkakasabi sa Ilocano. Ang Diyos ay mapanibuguin. Ipinagbabawal niya ang paggawa ng ribulto, pagyukod sa ribulto, pagsamba sa ribulto. Ipinagbabawal po pala ng Biblia ito. Ang tanong, bakit po marami pa rin sa ating mga kababayan, mga Kristiyano na nagsasabing tagasunod ng kanilang Biblia ang patuloy na sumasamba, patuloy na dumadalangin sa ribulto? Na kung isipin po natin, ang gawaing ito ay insulto sa matinong kaisipan ng isang tao. Yan po ay napakalaking insulto sa matinong pag-iisip. Yan po ay insulto sa katwiran. Bakit po? Bakit po insulto sa matinong pag-iisip? Hindi nga talaga matino ang pag-iisip ng tao na hihingian niya ng tulong yung hindi naman makakatulong sa kanya. Ikaw pa nga dapat ang may kapangyarihan laban sa kanya. Magagawa mo ang gusto mo sapagkat ikay nakakapagsalita, nakakakilos, magagawa mo ang gusto mo. Ngunit yung hinihingian mo, yung dinadasalan mo, hindi yan kumikilos, hindi nakapagsalita,
ni hindi niya madidepensahan ang kanyang sarili laban sa iyo kung sisirain mo siya. Kaya insulto po yan sa matinong pag-iisip ng tao, na kung sino pa ang may kakayahan, siya pa ngayon ang humihingi, dumadalangin, nagdarasal doon sa walang kakayahan na makapagbibigay sa kanya sa anumang bagay na nais niya. Di ba yan po'y insulto sa tamang pag-iisip? Kaya kung susundan mo ang Biblia, tama po ang sabi ng Biblia na itong mga sumasamba, dumadalangin sa ribulto, sa itim na Nazareno, ang sabi ng Biblia sa Bisaya, mga buang. Ilonggo, buang-buang. Ilocano, neng-neng. Tagalog, baliw. English, crazy. Yan po ay ayon sa Biblia na ating binasa. Hindi po yan galing sa akin. Ano po? Ngayon, iniisip po ng mga tao na sumasamba dyan na yan daw po ay makakagawa ng kabutihan sa kanila o makagawa ng kasamaan sa kanila. Maaring inisip ng mga taong sumasamba sa ribulto na kaya niya sinasamba ang ribulto dahil nakakagawa ito sa kanya ng kabutihan, nakakagawa ng milagro, o di kaya'y makagaba. Marahil yan ang iniisip niya. Kaya niya sinasamba ito. Yun ba ay totoo? Basahin natin ang sinabi ng Jeremias 10. Ang talata po ay 3 hanggang 6. Alamin po natin sa Biblia kung ito bang mga ribultong sinasamba ng tao ay nakakagawa ba ito ng kasamaan o kabutihan sa tao? Makapagbigay ba ito ng kasamaan o kabutihan sa tao? Itong ribulto, itim na Nazareno na sinasamba ng tao. Ito po ang sabi ng Jeremias 10. Umpisan po natin sa 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. 4. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. 5. Sila'y gaya ng mga puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Di ba yan po ang ginagawa sa Nazareno? Kailangang pasanin sapagkat hindi makakalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. 6. Walang gaya mo, o Panginoon. Ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Yun po ang sabi ng Biblia. Hindi raw po makakagawa ng kasamaan at hindi rin makakagawa ng kabutihan para sa tao itong sinasamba, linuluhuran, dinidiyos ng mga deboto. Wala po, walang magagawa yan, sabi ng Biblia. Kahit ilublob mo yung mukha mo sa kanyang paanan, halik-halikan mo ang kanyang buong katawan, walang magagawang kabutihan sa iyo ang ribultong yaan. Ni wala rin siyang magagawang kasamaan sa iyo. Ang Biblia mismo ang nagsabi. Kaya anong silbi
at tayo'y patuloy naggagawa sa mga walang kabuluhang gawain. Walang kabuluhan, useless. Yan ang sabi sa 3 ng Jeremias. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sabi niya. Walang kabuluhan. Useless yan. Walang kabuluhang selebrasyon. Bakit? Wala nga eh. Yung dinadasalan mo, hindi makakatulong sa iyo. Ni hindi kanya mabibigyan ng anumang bagay na hinihingi mo sa kanya. Bawal pa sa Biblia. Kaya nga sabi ng Biblia, mga baliw ang mga taong ito. Mga buang-buang, ning-ning, sabi ng Biblia. Sila'y sumasamba, dumadalangin, doon sa Diyos na hindi naman makakatulong sa kanila. Kahoy nga eh. Ang masakit pa nito, ano ba ang mangyayari sa mga tao na patuloy na gumagawa at nagtitiwala, sumasamba sa ribulto? Kapag hindi hintuan yan, ang pagsamba sa ribulto, ano ang mangyayari sa mga taong ito dito sa mundo? Kapag patuloy nilang gagawin ito, kala ko po ang mga baliw doon lang nakatira sa kalye-kalye. Meron din po palang mga baliw na mga profesional, ano po. So ano ang mangyayari sa kanila? Ito po ang sabi ng Biblia. Awit, o sa aklat ng mga awit, 115. Ang mga talata ay 5 hanggang sa 8. Basahin ko po at pakinggan yung maigi. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Tama po. Yan nga ang ribulto. May bibig. Yung itim na Nazareno, may bibig, pero kailanman hindi nagsasalita. Tuloy. May mga mata. Mga matay, mayroon sila. Ngunit hindi sila nangakakita. Tama po. May mata rin po ang ribultong itim na Nazareno. Ngunit hindi rin po ito nakakakita. 6. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Tama rin po. May tainga nga yan, 2. Pero hindi nakakarinig. Kahit anong tawag mo sa kanya, hindi kanya maririnig. Tuloy. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Tama na naman. May ilong nga. 2 ang butas ng ilong ng itim na Nazarenong yaan. Ngunit hindi nga ito nakakaamoy. No? Hindi siya nakakaamoy. 7. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Tama na naman. May 2 kamay, may 10 daliri ang ribultong itim na Nazareno. Ngunit sabi ng Biblia, hindi raw ito nakakatangan o hindi makakahawak. Tuloy. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Tama na naman. May paa ang itim na Nazareno. 2. Ngunit, nagagawa ba ng itim na Nazarenong ribultong ito na maglakad na mag-isa mula sa Quiapo hanggang Quezon City? Hindi po. Kailangan siyang itulak, kailangan kargahin, kailangang hilain pa ng mga tao, sapagkat although meron po siyang mga paa, hindi naman siya nakakalakad. Yan po ang sabi ng Biblia. Tuloy po tayo. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. May ngala-ngala nga ba yan? May bunga nga ba yan? Hindi naman nakapagsasalita. Ito ang mangyayari sa mga deboto
sa mga patuloy na gumagawa at sumasamba dyan. 8, sabi niya, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Yung gumagawa, tumitiwala, sumasamba doon, sabi sa Biblia, magiging revolto din. Yan po ang sabi ng Biblia po. Hindi po yan galing sa akin. Ngayon, yan po ang mangyayari sa kanila dito po sa mundo. May mata nga sila, may pandinig, ngunit hindi nakakakita, hindi nakakarinig sa katotohanan. Ay parang revolto nga. Ano ang kasasadlakan? Ano ang kahahantungan ng mga taong ito? Ano ang magiging lugar na pupuntahan ng mga taong patuloy na sumasamba sa hindi naman totoong Diyos, sa revolto, sa Diyos-Diyosan, pati na yung kanilang sinasamba? Ano ang mangyayari sa kanila? Ito po ang mangyayari sa kanila. Doon po sa mga revolto, pati na rin po doon sa mga deboto, doon sa mga sumasamba sa revolto, ito po ang mangyayari sa kanila. Chapter 21, ang talata po ay 98 ng maluwalhating Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Katiyakan kayo na hindi mananampalataya, yung mga kufar, at gayon din ang inyong mga sinasamba maliban pa kay Allah ay mga panggatong sa impyerno. Kayo ay magsisipasok dito. Astagfirullahaladzim. Sabi po ng Quran, yun daw pong mga sinasamba nila na iba pa maliban sa Allah, at pati yung mga sumasamba dito, sila raw po ay magiging panggatong. Yung sumasamba sa revolto, pati yung revolto, yun daw po ay gagawing panggatong ng dakilang tagapaglikha doon po sa impyerno. Yan po ay masakit na katotohanan. Yan po ang sinasabi ng mga kasulatan. Wala po talagang common sense kapag isipin po natin. Itim na Nazareno. Kailan po naging itim si Kristo? Common sense lang po. Si Kristo, si Jesucristo na tinawag na Nazareno, siya po ay lahi ng mga Hudyo. At dahil lahi siya ng Hudyo, sila po ay lahi ng mga mapuputi. Wala pong Hudyo na negro. Tandaan niyo po yan. Wala pong Hudyo na negro. Ang mga Hudyo ay mapuputi. Diyan po galing si Kristo. Kaya doon pa lang, dapat mag-isip-isip na at dapat gamitin ang kaisipan.
tayo po ay binigyan ng kaisipan ng dakilang tagapaglikha para gamitin natin. Kung hindi po natin ginagamit ang ating pag-iisip, wala po tayong kaibahan doon sa mga baliw, sa mga buang. Hindi nga nila ginagamit ang kanilang pag-iisip. Hindi ginagamit ang common sense. Well, common sense is not common. Hindi ginagamit ang practicality. Revolto lang yan eh. O itim na Nazareno. Paano po kung may lalabas na pink na Nazareno? Sambahin din po kaya ito ng tao. Ang iniisip nila, ito po ay nakapagbibigay ng tinatawag na kasamaan o kabutihan sa kanila. Ibinibigay ang kanilang hinihingi. Hindi po. Maliwanag po yung ating mga binasa na mga talata. Milyon-milyon katao ang sumasamba sa maling o sa Diyos-Diyosan. Nakakaawa po. Ito pong ating sinasabi ay hindi po bilang pang-insulto, ito po ay bilang paalaala. At sana po tayo ay mamulat sa katotohanan. Sana po tayo ay mabuksan ang ating isip. Yung po mga talata na aking binanggit, tingnan nyo po, basahin nyo po ito sa Biblia. Para kayo mismo ang makakatuklas na ang ginagawang yaan ay mali. Patuloy tayong inililigaw ng simbahang yaan sa kanilang maling doktrina. Yan po ang aking kasagutan doon po sa nagtanong. Mula po kay Texter 2929, bakit Ama ang tawag ng mga Kristiyano sa Diyos? Po. Ang tanong niya ay, bakit daw po Ama ang tawag po ng mga Kristiyano sa Diyos? Ang sagot ko po ay ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran. Ito po ay mabasa natin sa chapter 5 verse 18. Ganito ang sabi ng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u kul falima yu'azzibukum bizunubikum. Sabi niya, sa pinakamalapit na kahulugan at ang mga Hudyo at mga Kristiyano, Nasara, ay nagsabi, kami ang mga anak ni Allah o ng Diyos at minamahal. Ipagbadya. Kung gayon, bakit kayo ay kanyang pinarurusahan sa inyong mga kasalanan? Ito po palang mga kababayan natin, mga Kristiyano, tinatawag nilang Ama yung kanilang Diyos sa pag-iisip na sila'y mga anak ng Diyos. Iniisip nila na sila'y mga anak ng Diyos. Kaya nga tinatawag nilang Ama yung Diyos.
Pero ang sabi po ng Allah, ipagbadya, sabi niya, kul, falima yu'adhibukum bidhunubikum. Kung gayon, bakit kayo ay kanyang pinarurusahan sa inyong mga kasalanan? Di ba tama po? Yung isang ama, hindi nagpaparusa doon sa kanyang mga minamahal na mga anak. By common sense, kung ang mga taong ito ay anak ng Diyos, bakit sila pinarurusahan ng Diyos? Ano po ang patunay? Tingnan niyo po, sa Amerika ngayon, negative 50 ang temperatura. Maghagis ka lang ng tubig sa labas ng bahay mo, hindi naka 1 second, ice na yung tubig na hinahagis mo sa tindi ng lamig. Kung mga anak nga ng Diyos ang mga taong ito, sapagkat yun ang claim nila sa sarili nila, bakit sila pinaparusahan? Tama kaya sa isang ama na parusahan ang kanyang mga anak? Bagyo sa Pilipinas po nung nakaraang mga buwan, higit 6,000 katao ang namatay dahil sa pagparusa ng kalikasan o ng Diyos. Kung ito'y mga anak ng Diyos, bakit parusahan ng Diyos ang kanyang mga anak? Lindol, at kung ano-ano pang trahedya, baha, tsunami, iba't ibang uri ng kalamidad, yan po ay galing, yan o dahil sa galit ng Diyos. Kung siya po ay nagmamahal sa kanyang mga anak, nararapat ba na kanyang parusahan ang kanyang mga anak? Kaya po hindi po tama na tawagin ng isang tao o sabihin ng isang tao, hindi po tama na sabihin ng isang tao o kahit na sino pa man na sabihin niya na ang Diyos ay may mga anak. Hindi po tama yun. Nasabihin mo na ang Diyos ay may anak o may mga anak. Bakit? Gagamit na naman tayo ng common sense sa pamagitan ng talata na sinabi ng Allah sa banal na Quran. Sabi niya po sa chapter 6, 101. Chapter 6, 101. Ito po ang sabi ng dakilang tagapaglikha. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'uz zamawati wal ard. Anna yakunu lahu walad. Sabi niya. Siya ang pinagmula ng mga kalangitan at ng kalupaan. Paano siya magkaroon ng anak? Walam takul lahu sahibat. Gayong siya ay walang asawa. Tama nga naman. Common sense. Paano nga ba magkakaroon ng anak? Ang Diyos na siyang gumawa ng kalangitan at ng kalupaan, paano siya magkakaroon ng anak gayong wala siyang asawa? Wala siyang asawa. Paano siya magkakaroon ng anak? Entonces, ang Diyos
ay hindi dapat magkaroon ng anak sapagkat wala nga siyang asawa. Yung pagkakaroon ng anak, dito yan sa level ng tao o sa hayop. Wala siyang pangangailangang sexual. No po. Kaya hindi na niya kailangang hindi niya kailangang magkaroon ng asawa. Hirap i-describe, no? Pero ang pinakamahalagang punto, sabi niya, paano siya magkaroon ng anak? Wala nga siyang asawa. Dapat, bago ka magkaroon ng anak, ay dapat may asawa ka muna. May asawa muna bago magkaroon ng anak. Kung may asawa siya, sino naman yun? Wala nga tayong mabasa na siya may asawa. Maliban na lang kung ipagpilitan nila na siya ngang ginagawa nila na ang Diyos ay nakipagtalik sa tao at nagkaroon ng mga anak, nagbunga. Maya, basahin natin ang talata. Ngayon, kung tayo po ay hindi dapat tawaging mga anak ng Diyos, ano po ba ang dapat na itawag po sa atin? Kung tayo po ay hindi dapat na tawaging mga anak ng Diyos, o hindi natin dapat tawaging Ama ang Diyos, si Allah, ano po ang dapat na itawag po sa atin? Ano po ba tayo? Ito po ang sinabi sa chapter 19, verse 93 ng maluwalhating Quran. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmani abada. Sabi niya, walang sino man ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabaging si Allah na siya'y hindi isang alipin. Tayo po pala ay alipin ng dakilang tagapaglikha. Tama po yun. Sapagkat nandito po tayo sa lupa upang sambahin siya, yung Diyos. Upang sambahin siya. So ang alipin, sumasamba sa kanyang Panginoon. Kaya tayo po ay alipin ng dakilang tagapaglikha. Hindi niya po tayo mga anak. Hindi po tulad sa Biblia na kung saan ang Diyos ay meron palang anak. Pero kontra sa common sense sapagkat paano nga ba magkaroon ng anak ang Diyos wala siyang asawa? Ngunit dahil nga po merong mga talata sa Biblia na hindi rin po kapanipaniwala, nilagyan ang Diyos ng anak. Ano po? Nagkaroon pala siya ng bugtong na anak. Kapag sinasabi pong bugtong, nag-iisa lang po yan. Wala pong kasama. Kasi po, bugtong. The one and only. Yan po ang sabi sa John 3, verse 16. Halos o lahat po ng pastor, ministro at kaparian, memoryado po ang laman ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but will have eternal life. Dahil daw sa pagmamahal ng Diyos sa mundo ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak, upang ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya nga ba
Ayon po sa Biblia, totoo po ba talaga na ang Diyos ay merong bugtong na anak? Isa lang po ba talaga ang anak ng Diyos ayon sa Biblia? Ayon po yan sa John 3:16. Ano naman po ang sabi sa Genesis 3 o 6? Ang talata ay 2. Totoo po ba na ang Diyos ay isa lang talaga ang kanyang anak? Si Kristo lang. Ito po, alamin natin, Genesis 3, ang talata po ay 2. Sabi po ay ganito, umpisan po natin sa 1, Genesis 6, 1 hanggang 2. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae. 2. Na nakita ng mga anak ng Diyos. Kita niyo po, hindi lang po yan iisa. Mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Kontradiksyon. Sabi sa kabilang talata, bugtong na anak ng Diyos. Isa lang, bugtong eh. Pero pagdating sa kabilang talata, marami pala siyang mga anak at nag-asawa pa ng mga magagandang anak ng tao. Mga kapatid, sa pananampalataya at mga kababayang mga Kristiyano, ang punto po na nais kong ipaabot sa inyo ay walang ibang Diyos na dapat o karapat-dapat nating sambahin kundi si Allah lamang. Siya po ang tunay na Diyos. Siya rin po ang may likha kay Kristo. Kaya siya po ang dapat nating sambahin. Siya po ang dapat nating hingian ng tulong. Siya po ang dapat nating tawagin. Yung nag-iisa at tunay na Diyos. At hindi po yung si Kristo. Hindi po yung Nazareno. Hindi po yung rebulto. Dahil wala pong magagawa ang mga iyan. Si Allah, siya ang Diyos ni Kristo. Siya ang Diyos ng lahat ng mga propeta mula kay Adam, kay Moses o Musa, kay Jesus, at maging sa huling propeta na si Muhammad. Sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Iisa lang po ang kanilang Diyos na sinasamba. Ito'y walang iba kundi si Allah. Kung nagkataon na itong mga taong sumasamba sa rebulto, itong mga tao ngayon, itong mga taong nagkakagulo sa pagsamba sa rebulto, kung nagkataon na nandyan po si Propeta Moses, tiyak, ang lahat ng mga taong yan ay ipapatay niya. Tandaan niyo po yan. Ulitin ko po. Kung nagkataon na ang lahat ng mga taong nagkakagulo ngayon, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa rebulto, sa itim na Nazareno, kung nagkataon lamang na andyan po o andito po si Moses, Propeta Moses, Musa alayhi salam, kung andyan po siya, tiyak yung milyon-milyong dibutong yaan ay ipapatay yan lahat ni Moses, katulad ng ginawa niya doon sa mga tao sa kanyang kapanahunan nang siya'y nawala lamang ng 40 days and 40 nights. Pagbalik niya, ang mga tao'y sumamba na sa rebulto, pinapatay niya ito lahat. Ano po ang patunay?
Exodus 32. Ang talata po ay 27 hanggang 29. Ganito ang sabi niya. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ipatong ang bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita. At yumaon kayong paruot parito sa mga pintuang daan sa buong kampamento. At patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, at ng bawat lalaki ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ni Lebe ang ayon sa salita ni Moses, at nabuwal sa bayan ng araw na yon ang may 3,000 katao. Tingnan niyo po, 3,000 ang napatay. Bakit po? Dahil sa kanilang pagsamba doon sa Diyos-Diyosan, sa ribulto, sa hindi naman totoong Diyos. Kaya maswerte nga lang po sila, yung mga tao sa Quiapo na nagkakagulo sa ribulto at wala si Propeta Moses. Dahil kung andyan siya, lahat ng yan ipapatay niya. Dahil ganun kalaki ang galit, ganun katindi ang galit ng tunay na Diyos sa mga taong sumasamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Marami pa po sana tayong dapat na sabihin, ngunit tayo po ay wala ng oras sa ating palatuntunan sa hapong ito. Ako po ay humihingi ng patawad kung sakasakali po mayroon po tayong mga bagay na nasabi at hindi po ito nagustuhan ng ating mga tagapakinig. Humihingi po ako ng paumanhin. Ito po ay binabasa ko po lamang katulad ng aking paulit-ulit na sinasabi. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. At hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi nagtuloy.